Welcome once again sa ating channel na Buhay Pinoy sa Amerika. Sa ating pong video ngayon, pag-usapan natin fast talk kung paano mag-invest o yung basic ng investment sa tinatawag nating stock market. Ayun, ano ang stock market? Ang stock market ay isang investment instrument. Kagaya ng alkansya natin, kagaya ng savings account, kagaya ng investment natin sa iba pang bagay, sa mga whole life insurance na magkakaroon ng cash value pagdating ng araw. Ang maganda lang sa stock market kasi may times na na mataas ang kikitain mo. Pero you also need to be prepared for losses. Kasi parang sugal din ang stock market eh. Grabe ang volatility ng stock market. Ang stock market ang nagdedetermine sa stability ng isang bansa. Halimbawa, nagkaroon ng chaos o terroristic activity sa Europe. Yung mga mga European stocks, magbabagsakan yun right away. Sa Amerika, ang presidente ng Amerika nagbitiw lang ng isang word na hindi maganda sa pandinig ng mga Amerikano, bumagsak na ang mga stocks. Ayun. So, may sa mga big stocks, mga big corporations naman, halimbawa Tesla, si Elon Musk ang founder. Kung narinig nyo na si Elon Musk din ang may-ari ng dating Twitter na tinatawag na ngayong X. So, si Elon Musk, very vocal, very visible and public ang kanyang mga deklarasyon sa buhay. Kung ang niya, he runs his mouth, sabi nga niyan. Kung ano ang gusto niyang sabihin, sasabihin niya yan. Wala siyang pakundangan. Okay, halimbawa, nagbitaw siya ng word, nag-tweet siya ng isang phrase laban sa gobyerno o tinitira niya ang isang kakandidatong presidente ng Amerika, magbabagsakan na kaagad ang Tesla stocks. Ang bilis lang 'yan. Kasi sinasabi sa research na about 70% of investors worldwide are swayed by sentiments, by opinions. Psychological ang nila, emotional and psychological ang kanilang tendency towards their stock investment. So kapag medyo sa tingin nila halimbawa may narinig silang masamang balita tungkol sa stock, halimbawa ang isang pharmaceutical company ay naglabas ng news about their medicine na makakapagpagaling ng cancer. Tapos, sa pangatlong trial, nag-fail yung kanilang trial. Babagsak ang stock nila dahil dun sa emotional sentiment ng mga investors. And we're talking here about small investors lang naman. Itong mga kagaya mo, kagaya nating mga nagsisimula pa lang sa stock market. Pero hindi yan ang punto ko ngayon. Ang binibigay ko sa inyo is really yung basic ng stock market. Pero meron akong ikakampanya sa inyo. And wala akong mapapala dito, hindi po ako affiliate, wala po akong makukuha dito, kundi tinutulungan ko lang, nag-share lang ako ng magandang insight sa mga kababayan nating nanonood ng channel ko. I got this from Fluent in Finance by investing $100 kung nandito ka sa Amerika. Simply investing $100 in an S&P 500 index fund. Ito yung tinatawag natin index fund. You're investing the following. Nag-invest ka based dun sa 100 mo, nag-i-invest ka ng $6.85 in Microsoft. Microsoft is a very popular company. Talk about computer, that's Microsoft. Ang ticker symbol ng Microsoft ay MSFT. Nag-i-invest ka rin ng $5.85
$2.85 in Apple. That is another giant company. Talk about computer again. You're talking about Apple. And the ticker symbol for Apple is AATL. Also, nag-invest ka rin ng $5.05 sa NVIDIA. NVIDIA is parang microchip company siya na ginagamit sa paggawa ng mga electric cars ngayon. Ang ticker symbol niya is NVDA. Nag-invest ka rin ng $4.20 in Google or Alphabet. Siguro sasabihin nyo, anong Alphabet? ABC ba to? Hindi. Ito yung parent company ng Google. Kung familiar ka sa google.com na browser, ang may-ari niyan ay Alphabet. Ang ticker symbol niya ay GOOGL. Nag-invest ka rin ng $3.80 sa Amazon. Amazon is another giant conglomerate in the United States. Ticker symbol niya is AMZN. Nag-invest ka rin ng $2 out of your $100. Nag-invest ka rin ng $2.25 sa Facebook or Meta. Ang bagong pangalan na ng Facebook ngayon ay Meta. Parent company ang Meta, ang Facebook ay yung ginagamit nating social media. Ang kanyang ticker symbol, META. Nag-invest ka rin ng $1.70 sa Berkshire Hathaway. Ang Berkshire Hathaway isang napakalaking real estate company. If you've heard of Warren Buffett, si Warren Buffett ang isa sa mga may-ari ng Berkshire Hathaway, isa sa pinakamalaking stockholders. Ang ticker symbol niya ay BRK.B. And $70.30 into 493 of America's top companies. So yun, malaki ang saklaw ng $100 na i-invest mo kung mag-invest ka sa S&P 500 index fund. Kasi may participation ka, stockholder ka sa maraming malalaking companies, and $70.30 of your money will be invested into 493 of other America's top companies. So, kung nahihirapan kayong magsimula, plano nyong mag-stock market na, pero nahihirapan kayo, pwede kayong magsimula sa S&P 500 Index Fund. Ang Index Fund ay isang kabuuan, isang umbrella of stocks. Hindi ito one particular stock lamang. So, may mga iba pa akong tips tungkol sa pag-invest sa stock market sa mga susunod na videos. Pero ito lang ang fast talk ko sa inyo tungkol sa basics in investing in the stock market right now. Siguro sasabihin nyo, kailangan ko ba ng manual broker para mag-invest? Ay, nako, hindi mo na kailangan kasi mukhang hindi na naman uso ang manual broker. I don't know, pero kung big investor ka, na wala ka talagang oras, pwede ka sigurong mag-manual broker. Pero in our case, kung maliit lang naman tayong mga investors, pwedeng app na lang. May marami ng apps. Meron akong ikakabit na link sa baba nitong video na to. Kung sakaling interesado kayo. Kung sakaling interesado lang. Okay? Walang pressure. Sana nagkaroon kayo ng konting insight dito. Ang stock market po ay isang klase ng gamble, isa ring investment instrument, at wag nating asahan ito na ito ang magbibigay sa atin ng ating pang-araw-araw na pagkabuhay, kasi for as long as konti pa lang ang ating investment sa stock market, hindi pa yan mangyayari, hindi pa yan magiging reality. Isa lang siyang instrument. Sabi nga ng mga investment professionals, huwag nating ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket lang. So in other words, huwag mo ilagay yung lahat ng pera mo sa stock market, kasi paano kung biglang bumagsak ang stock market? Paano kung magkaroon ng depression? Paano kung magkaroon ng chaos sa mundo? Magiging bato ang pera mo. So maganda pa rin magkaroon ng konting cash, magkaroon ng konting liquidity. Yung emergency money mo, wag mo ilagay sa investment. Kahit sa ang investment yan na hindi mo makukuha right away. Pero
ginagaranti ako sa inyo na kapag sineryoso mo naman ang stock market, may magandang kalalabasan ka rin dito. I can guarantee you na marami na akong nakuhang profit sa pakonti-konti ko sa stock market. Konti lang naman, konting-konti lang ang ang investment ko. Pero I really value my money. So, binabantayan ko talaga ang pera ko. Sana may nakuha kayong tips dito sa episode na to. Maraming salamat once again at abangan nyo ang mga susunod pang tips tungkol sa personal finance, tungkol sa stocks, tungkol sa mga money matters na maaaring magbigay sa atin ng iba pang racket at iba pang mga side hustles other than our primary jobs. Maraming salamat po.